Mayatag sa mga panahon ni Pastor. I will bow myself down humbly at your feet. I will do anything. I will give everything to you alone. Oh, can't you see? Oh, can't you see why I'm so happy? Oh, hallelujah. Thank you, Lord. I've accepted the word of the Lord, The revealed word. the revealed word that was spoken By the prophet. by the prophet of Malachi 4. Glory. Amen. Hallelujah. Tumagpagat ng nga Diyos, Mingsoon. Salamat sa iyong pagkamaayo. Amen, amen. Hallelujah. I'd like to invite your attention to open your Bible in the book of John, chapter 14. John, chapter 14. Hallelujah. Verses 25 to 27. Yung sa din Mingsoon. Sugot na Mingsoon sa 25, untod sa 25. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magtutudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Hallelujah, amen. So, ato makita Andre Megson nga it is the work of the Holy Spirit to bring us back, amen, sa mga butang nga gisulti sa pulong sa Ginoo. Kaya mo na Megson, importante kay Megson Espiritu Santo because it is the Holy Spirit will guide us back. Balik Megson kung unsa na ang una nang gisulti sa Dios. Amen. Praise the Lord. Verse 27, ingon na Megson, kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Amen. Ang iyang ihatag Megson dili kalinaw nga ikahatag sa kalibutan. Dili kalinaw Megson nga atong mabatunan Megson sa atong personal nga kalinaw. But this is the peace of God. Dili ni kalinaw Megson nga madawat nimo Megson imong mapalit. Kay tungod kini kalinaw nga gikan gayud sa Dios. Hallelujah. Og nagtuo Megson mao ni nga klase nga kalinaw ang atong kinahanglan. More than anything else Megson, no kay siguro ang uban kaingon Megson nga naasay kalinaw tungod kay maayo ang ilang relasyon sa pamilya. Okay pud na. Naay kalinaw kay amen, financially stable. Amen, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise God. Apan sultihan ko Megson, kanang ang kalinaw Megson is a temporal peace. Hallelujah. Ingon sa Megson, no? Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. This is the peace of God. Amen. Hatagan ko kamo ni ini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Megson. Hatagan ko kamo ni ini nga dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kaya kabulutan Megson, ang kalinaw sa kalibutan temporaryo lang. Karon dili maggira sunod adlaw maggubot na pod. Karon Megson walay pinaglalis sunod adlaw maglalis na pod. Karon Megson kalinaw Megson kanapay pagkaon ugma wanay pagkaon nilabayay na pod. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Apan kalinaw ang ihatag sa Dios. Diyon sa Megson, hatagan, amen. Mo kini dili sama sa kahatagan sa kalibutan, kinahanglan dili kaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ang Dios mga panalangin sa mga pulong Megson, let us pray. Langit na mga Dios, tagias na mga butang, Ginoo nining kabuntagon. Hallelujah. Lord, nasahit kami Ginoong Dios nga ang matag sa kanamo. Lord, we are on a great expectation, Father God. Niabot kami nining maong balay alampuanan, dala namo Ginoong Dios ang amo ang tinguha. Lord, ni karong kabuntagon Ginoong Dios, tagbuon nimo ang among mga panginahanglan. Hallelujah. Nasahit kami Ginoong Dios. Hallelujah. As the scripture said, Ginoong Dios, just seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Hallelujah. Kining tanang mga butang Ginoong Dios, kining amuang kawaladon, paduna may kabalaka, kung aduna may balatian Ginoong Dios, kining tanan magasunod lamang Ginoong Dios
sa mga panalangin nga mong ihatag kanamo Ginong Dios. Hallelujah. Uban sa pag-una Ginong Dios sa imong mga buluhaton labaw sa tanan nining kabuntagon. Salamat Ginoo. Hallelujah. As you bless us, Father God, to walk this place, Father God, and to meet you, Ginong Dios, sa pinaagi sa imong mga pulong o karong kabuntagon. Ako nagaampo kanimo, Ginong Dios, nga limpyuhi, Ginong Dios, ang mong matag salabutan, ang mong matag hunahuna. Itugot, Lord, nga adunay, hallelujah, malipayon kasing-kasing nga mga dawat sa imong mga pulong, because, Lord, we know, Father God, hallelujah, that you are looking, Father God, to the heart's condition of everybody, Father God. Hallelujah. As the prophet's ministry is to turn the hearts of the children, hallelujah, to your eternal word, Father, meaning kabuntagon. Hallelujah. May you bless each and every one of us. Father God, speak to us. May you fill our hearts with wisdom and understanding, Ginong Dios. Hallelujah. Samtang kami magapatalingog sa mga pulong. We are praying, Father God, that you are going to open our eye of understanding and to strengthen our faith this morning, Tawag ka ng side kami, Ginong Dios, that it's only your faith, Father God, that can please you, Ginong Dios. Hallelujah. Sa mong panahon karon. We give you all the praises, the glory, and the adoration, Ginong Dios, this morning. In the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Bride say, Amen. God bless you, saints. Ang mga panalangin kalingkod na. Amen. Sa makausa pa, mayang buntag. Amen. Nga mayang buntag ka natong tanan. Praise the Lord. Hallelujah. And happy to see you once again. Ito mga kaigsunan na igsono. Hallelujah. This morning. Praise the Lord. Hallelujah. And dili na lang po na ako kawangon maigsono karong kabuntagon. Samtang kompleto pa ta maigsono. Hallelujah. I would like to extend my invitation sa inyo maigsono karong kahaponon. Hallelujah. Amen. Manihapon ta. Dari sa simbahan maigsoon panihapon. Hallelujah. So since birthdays kong anak. So kung namoy panahon niya maigsoon pag months tong simba. Ang uban siyempre ang uban diri naman magpundo. So ang uban manguli. Kung namoy higayon balik mo niya mga gabi-gabi panihapon kay natay panihapon, and of course ato ang mga kaigsunan, sa ato ang mga regular nga mga kaigsunan maigsoon, we're going to have our monthly evaluation. Wala man ta kay evaluation kung niaging ko maigsoon. So this afternoon we're going to have our monthly evaluation, Atong evaluation siyempre, atong evaluation naglangkob diha ang ato ang mga project, ang ato ang kumusta na ang atong mga people, kumusta na atong music ministry, because every month we are evaluating para aduna tay mga itong maigsoon na to enhance pa our ministry and to enhance also ang ato ang mga performance with regards maigsoon sa ato ang mga buluhaton diri sa iglesia. So hallelujah, this afternoon akong i-extend maigsoon ang invitation. The same time maigsoon na to apong evaluation, maigsoon monthly evaluation. Praise the Lord. Diyos magapanalangin. Amen. Hallelujah. So may buntag sa tanan. Amen. Dalagyo tong buhi nga Dios maigsoon. Hallelujah. Now this morning, Megson, I would like to discuss to you, Megson, a very simple na subject. Once again, Megson, before na ko ihatag ang subject, Megson, let me, na ko yung basahon, Megson, ng mga Bible, amen. O kung dili, Megson, akong ulahin na siguro na ko isulti ang ato ang title, Megson, praise the Lord. So, ato nakita diri, Megson, in the book of Luke, Megson. Let's read the Bible, Megson. I changed my mind, Megson. Gusto na ko ihatag, Megson, ng title. Para, Megson, inyuhang mainumduman nung anong unsayang, manong kini nga to ang gisutan. Let's read the Bible, Megson, once again. Luke chapter 24, verse 25. Kining Luke chapter 24, Megson, this is an inspiration. Daghan ng mga wali si Barbara Megson, gigamit niya ang Luke chapter 24. And Luke chapter 24 is the ministry of Jesus Christ, amen, after His resurrection. Mao ni ang iyang gihimo sa diha nga nabanhaw na si Ginoong Jesucristo nini. Hallelujah. Amen. So if you can remember, this is in the time of nga nabanhaw si Ginoong Jesucristo unya naay duha ka mga disipulo ni Ginoong Jesucristo. Amen, nga nagbaktas, amen, gikan sa Jerusalem padulong sa Emmaus. Amen. And according to the scripture, this is 6 furlong. No? Hallelujah. This is 6 miles. Kung tanawon Megson, in conversion Megson sa dalan, 6 miles, or sa kilometrahe, naani sa mga 11 kilometro. So, taas-taas yun nga baktas. No? Sa sermon ni Brother Branham, ingon siya,
It is 6 hours preaching. Yun sa Maigsoon. Samtang naglaktaw si Ginoong Kristo, si Cleopas, o yung higala Maigsoon, padulong nga to sa Imaos, it was a 6-hour preaching. Amen. Ni Ginoong Isus Kristo ni ini. Hallelujah. Amen. O ato na ibaluan nga samtang nagalakaw sila, amen, their eyes were holden. Wala gitugot nga mailan nila nga ang ilang kauban day sa paglakaw, mauna day mismo si Ginoong Kristo. Hallelujah. Amen. And we know, according Maigsoon in this story, nga naglakaw sila, that God is preaching to them the scripture. Amen. O ang Diyos wala mausab. Nga samtang nakiuban kita diya kaniya, Maigsoon, wala sa ilaing buhaton ka nato, kundi Maigsoon, ibalik ka nato ang kasulatan because it is the scripture will identify Him. Kaya ang kasulatan mo ay magpailaila kaniya kung kinsa siya sa itong panahon. Hallelujah. Praise the Lord. As the sermon of the prophet goes, amen, hallelujah, God is identified in His own word. Ang Diyos maila pinaagi sa iyahang kaugalingong pulong. Hallelujah. Amen. The mighty God unveiled before us. Amen. Ano man, tungod kay adunay naabri nga kasulatan. Adunay pulong nga nabutyag. Adunay mensahe nga nadayag. Hallelujah. Amen. There are mysteries in the scripture nga naabri ka nato. O ingon si Paul, we are the stewards of the mystery of God. Kita kuno ang pinayalan sa mga tinagong butang nga iya sa Dios. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, gusto na nakatanawon Maigsoon kining subject Maigsoon, hallelujah. Very simple. Let's open our Bible in the book of Luke chapter 24 verse 25. Diri na to kuha Maigsoon ang atong topic Maigsoon atong subject. Yun sa Maigsoon. Sa diha nga yun sa diri Maigsoon mo na ni nga atong nahibaw-an Maigsoon sa Luke chapter 24 nga amen. Nga aduna si Cleopas ug katong isa ka higala. Amen. Nagmugtok ang ilang mga naong. Amen. Naguul sila. And then, dili madrawing ang ilang mga naong Maigsoon. And then, Jesus Christ come on the scene. Amen. Ingon din sa Maigsoon nga, gingnan pa niya sa Ginoong Kristo nga, hallelujah, kaya wa sila kailan ini. Naglakaw-lakaw sila, uban ni Kristo. They are His disciple. And yet, not knowing Him. Amen. Gina-identify nila Maigsoon ilang kagulingon nga nasa mensahe, pero wala sila kailan Maigsoon nga ang mensahe na sila katubangan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, amen, sa diha nga, nag-uula lang kasing-kasing. And remember, Maigsoon, hallelujah, we are talking about the heart's condition. Amen, hallelujah, amen. God is looking for the condition of the heart. Hallelujah, amen. So, yung sa diha, Maigsoon, then He said unto them, O fools! Sa diha nakita sa Dios, Maigsoon, ang reaksyon niya itong duha ka tao. Amen, praise the Lord, ang ilang kondisyon sila mga kasing-kasing. Unsa ang ilang reaksyon, hallelujah, praise the Lord. And remember, adunay mga propesiya nga nahitabo sa ilahang atubangan, nagakahitabo Maigsoon, hallelujah. Because ang adunay wali ang prophet Maigsoon, modern events are made clear by vindicated prophecy, or modern events are made clear by prophecy. Ang mga moderno nga mga panghitabo karon sa kalibutan, nahatagan kinig katin-awan tungod sa mga propesiya. Amen. That's why kung adunay gira Maigsoon sa Israel, ang mga dili matingala kaya nga naman, it is already prophesied in the scripture. So, dili ta makuratan kung mahitabo ka na. Amen. Kung adunay hisgot na Maigsoon sa kagutom, amen, famine. Amen. Dili ta matingala nini because this is already prophesied in the scripture. Because only, amen, modern events, ang moderno nga mga panghitabo, nahatagan lang katinawan tungod sa mga propesiya. O dili mga propesiya lang, mga vindicated prophecy ni. Mga propesiya nga bindikado, adunay kamatuoran. Hallelujah, amen. And these are believers. Remember kung kainom do Maigsoon sa itong gisgutan itong nilabay pa nga mga Domingo, hallelujah, amen. And last Sunday pa Maigsoon, hallelujah, I am talking about the heart of the servant. Amen. And these are also believers during their time, pero Maigsoon, they have also the heart condition. Na ay problema ang ilang mga kasing-kasing. Hallelujah. And I believe, Maigsoon, hallelujah, history is repeating itself. Pero di nato gusto Maigsoon nga, hallelujah, amen, nga magpabilin ta ni anang kondisyon. Kung dili masabot nato kung unsa ang programa sa Ginoo because dili ta Maigsoon mga dili magtotoo. Ang tawag ka nato mga magtotoo. Hallelujah. So ingon niya Maigsoon. So ingon sa Maigsoon the scripture isa. Then he said unto them, O fools!
And remember, ang pagtawag sa Dios kanila og mga buang-buang is just a result of their heart's condition. Tanaw Migson. And slow of heart to believe. Mga buang-buang. Kaya nga naman, dito niya kita na Migson, hallelujah, ang kondisyon. And slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Amen? Asan niya Migson? Dahimo silang buang-buang. Hallelujah, amen. Hinayan og mga kasing-kasing nga mga hinayan nga mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. So, their heart's condition, hallelujah, amen, ang ilang pagkabuang-buang, konektado sa ilang dili pagkamatinuon. Glory! Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. So, dili na to kwaon Migson ang ato ang subject karon Migson. Hallelujah, amen. May subject Migson. Slow of heart to believe all. Slow of heart to believe all. Hinayan nga kasing-kasing nga tuhuan ang tanan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, may this subject Migson may add blessing to our hearts Migson this morning. Amen. Because this is the very purpose of the message is to turn our hearts. Amen. Atong sabton Migson ang atong panahon karon. Amen. And dili ta magpadala Migson sa kung unsa ang dikta sa panahon o sa kasinatian sa panahon kundi kinahanglan dalon ta Migson sa dikta sa mensahe sa atong panahon. Because this message wala ning miabot Migson aron sa agon ta. Kundi miabot ni aron tultulan ta sa tama nato nga kahimtang sa atong kasing-kasing, kahimtang sa atong mga pangunahuna ug asa nato ibutang atong kagulingon likod ug luyo ni ining panahon karon. Hallelujah, praise the Lord. Because ingon ang propeta sa Dios, this is the mind age. This is the time of confusion. No, anong confusion man? Amen. Simbahan dire, simbahan dito. Nagsulti kang Ginoong Kristo dire, nagtuo kang Ginoong Kristo dito. Praise the Lord, hallelujah. Mensahe dire, mensahe man po dito. So, it gives us confusion. Ano nga ni man? But remember, God is the author of confusion. Ang Diyos kuno dili Migson ang tinubdan sa kalibog. Amen. He is not an author of confusion. Amen. Kung dili Migson, siya ang author Migson sa revelation. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So therefore, kung nasabot na to ang mensahe, it will not bring us into confusion, but it bring us into revelation. Hallelujah. Amen. So, amen. Praise the Lord. So karong kamuntagon Migson, no, these are the people. I would like you to read, amen, ato nang basahon Migson kining story in the Bible. No, para makuha na to Migson. Asa gikan. Hallelujah. Amen. Unsang nahitabo? Nganong ingani man? Amen. Let's open our Bible in Luke chapter 24. Sugo ta Migson sa verse 13. Hallelujah. Atong subject Migson, slow of heart to believe all. Amen. Hallelujah. Inayan nga kasing-kasing nga tuhuan ang tanan. Unsang tuhuan ang tanan? Ang tanan nga gisulti sa propeta. Hallelujah. Praise the Lord. Napay mensahe sa itong panahon karon? Amen. Nagtuo ba tayo na propeta sa Dios? Amen. And this message is a message of instruction. O sa kaminsahe Migson nga naghatag ka nato Migson o kasiguraduhan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Naghatag magminsahe si Kristo sa ilang panahon. Naghatag magminsahe sa kasiguraduhan si Kristo sa ilang panahon. Pero nga nung hinayan mo ng ilang mga kasing-kasing. What do you think? Because of unbelief, nagtuo ko. Masa ingon niya? Buang-buang nga klase nga kasing-kasing. Kaya naman, hinayan mo tuo sa tanan nga gikasulti. Meaning Migson, naanay mensahe, walay pagtuo. Amen? Glory! Oh, hallelujah. Let's read the Bible, verse 13. Luke 24. And behold, two of them went same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 30 furlong. No? So, mga nani sa mga dool sa mga 7 kamilya, o sa kilometrahe Migson, muna ingon ako, mga 11 kilometers na eh. I-convert mo Migson ang 7 miles, i-convert mo na nani sa mas 11 kilometers. So, taas-taas ni Migson nga pagbagtas. And remember, gikan sila sa Jerusalem, amen, praise the Lord, padulong sa Emmaus. Hallelujah. O kini nga nahitabo, if you can remember, kini nahitabo on the 8th day. Amen? Because on the 8th day, this was the resurrection of our Lord Jesus Christ. This was happened on the 8th day, Sunday. Domingo ni, kay Domingo na banhaw si Ginoong Jesus Kristo.
Hallelujah, amen. Praise the Lord. Pag kilom-kilom maigsoon, Sabado, Biyernes sa maigsoon na matay, pagka Sabado maigsoon, hallelujah, and then pagkakadlawon, amen, the breaking of the new day, the dawn, amen, nataw siya, nabanhaw siya. So, mo ni maigsoon, ingon ng propeta sa Dios, nganong magsimba tag adlaw sa Domingo, because we are honoring His resurrection. Hallelujah. Wala na to na hinumduman ang iyang kamatayon, kundi atong na hinumduman, ato sa gisimba sa adlaw nga Domingo, because this is the time, the honoring of His resurrection. That's why this is Sunday. Dili S-U-N, kundi S-O-N, Sunday. Ang adlaw sa anak sa Dios, anak sa tao, Sunday. Hallelujah, amen. This is the 8th day. Kaya ang 7th day mo, ang Sabado, back to 1, hallelujah, amen, Monday, that is the 8th day. Hallelujah, praise the Lord. This is the time of resurrection, and this is also the time that the seals was opened. Mo po ang panahon nga ang mga silyo abri na. Tama ba? Kaya nga naman, praise the Lord, kabaluta, nga minaog ang manulunda, aron abrihan ang silyado nga lubnganan ni Ginoong Kristo. This is the time of the opening of the seal. Hallelujah, praise the Lord. This is the time of resurrection. This is the 8th day. This is the time of the rising of the sun. Hallelujah, praise the Lord. So, kung atong tanahon maigsoon, bahin, wala ning atong panahon karon. Kaya atong panahon karon maigsoon, nag-claim ta nga abri na ang mga silyo, tama? Amen. Nga naana sa karon maigsoon, kauban nato. And we are right now on the 8th day. Glory. Amen. Or the bride age, ang isgutan sa propeta sa Dios. Do not be confused, maigsoon, because I am giving to you the direct quote of the prophet. Hallelujah. Amen. Praise God. Tanaw na itong similarities, ha? Banhaw na sa niini. Abri ng mga silyo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Muna ni maigsoon ng the 8th day. Amen. And this was the ministry of Jesus Christ revealing Himself not publicly but privately. Kaya after His resurrection, wala na sa mayatog mga sinagoga. Wala na sa maigsoon naging debate, maigsoon sa mga sarisyog parisyo. Because during the resurrection of Jesus Christ, amen, He is now on the third full ministry, nga diin, wala na siya nagigistorya sa publiko, kundi direkta na siya nga nagapamulong ngadto sa mga magtotoo sa iyang panahon. And I believe on this third, hallelujah, in this day, maigsoon sa itong panahon, that God is that speaking about, amen, the public ministry, because the first poll and the second poll is about public ministry. Amen. Praise the Lord. Sa first poll and second poll ni Brother Branham, daghan maigsoon healing, praise the Lord, hallelujah, and prophesying maigsoon discernment of spirit. Amen. Dito sa public. But when about opening of the word, nag-isgot sa maigsoon nga abrihan ang pulong, abrihan ang mga tinagong butang, wala na siya nakanamulong sa kadaghanan maigsoon, kundi direkta na sa maigsoon ngadto sa mga magtotoo. That's why the third poll, gihinay-hinayan, nagbiyaan na si Brother Branham maigsoon sa mga nagsuporta kaniya. Why? Because maigsoon, third poll is not for everybody. Third poll is not for public, but third poll is directly for the bride. Amen. Pero maigsoon, tanawon ninyo maigsoon, because this is the time of resurrection of Jesus Christ. He is now revealing Himself privately to the believer, and yet, napa siya nakita nga mga hinayan o kasing-kasing. Nga dili mo tuo sa kanan nga gikasulti na sa mga propeta. See? Hallelujah. Praise the Lord. I hope, maigsoon, we cannot identify ourselves to that maigsoon. But remember, maigsoon, wala na gibutang diha nga story, kaya atong tanahon lang nga story. Because the same spirit nga naa dito, basig the same spirit maigsoon nga naa. Pantog ra maigsoon, basig na yung mabalik ng istorya karon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nga ingnon ka nga, hinayan ka manggod kasing-kasing, kaya di ka manggod mo tuo kung unsa nang isulti. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. So tanawon niyo maigsoon, this is a direct parallel sa itong panahon. Abri na mga silyo. Nabanhaw na siya. This is already the time of the third pool. It is Sunday. It is the rising of the sun. Hallelujah. It is the bride age. Amen. So, parallel sa itong panahon. No? Verse 13. And they talked together of all these things which had happened. Kanya, ang ilang istoryahan, isgot sila maigsoon sa mga butang nga nahitabo, o kabulot na maigsoon sa nahitabo neto. Amen, nga namatay si Ginoong Hesus Kristo. O kabantay, kabulot na maigsoon nga ang tanan nilang paglaom, ilang gisandig maigsoon ngadto kang Ginoong Hesus Kristo. O kato nilabay nga Domingo, to nilabay pa nga Domingo, hisgutan ta mo maigsoon. Hallelujah, praise the Lord, amen.
nga, amen, nga, sa wala pa siya namatay, lahi ang ilang perspektibo kang Ginoong Kristo nga ang Dios magtukod og gingharian sa kalibutan og siya mahimong hari og sila mahimong iyang mga pinialan. Pero directly maigsoon nagpropesiya ang Dios nga dili ang akong gingharian. Nga ako kwaon sa tao gani patyon ako nila. Amen, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Ato ning sumpay maigsoon, no? Because gusto na ko sumpay kini maigsoon. Hallelujah. Because I want you to see and understand maigsoon. Hallelujah. Amen. Nga kinahanglan atong masabot maigsoon ang mga panghitabo. Because sometimes it is nganong ingana nganong naano na tay hinayan nga kasing-kasing. Nganong usahay tawgon ta maigsoon og buang-buang. Amen. Praise the Lord. Kaya nga naman, because it is our heart's condition. Matawag ta maigsoon nga hinayan, matawag ta maigsoon nga buang-buang, sama maigsoon sa pagbadlong because this statement of God, of Jesus Christ, is a rebuke to the believer. Usa kini kapag badlong sa Dios. Unsa? Amen. Unsa buang-buang, hinayan o kasing-kasing. Nganong hinayan ka man mo tuo sa kung unsa ang gisulti sa propeta. See? God is bringing them back to what the scripture is saying. Because dili nila makita nga ang ilang panahon karon, ang ilang reaksyon, ang ilang kahimtang o ilang kasing-kasing, lahi sa kung unsa ang dapat makita sa Dios. Diba niyo Maigsoon? I hope you can see Maigsoon. Hallelujah. Then, ingon sa Maigsoon, 15. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. So, sa dihang nag-istorya, kung kabildo sila Maigsoon, naglakaw-lakaw sila Maigsoon. Hallelujah. Adisir pa sila Maigsoon, mudritso dito. Jason, no? Hallelujah, praise God. Nagpaabot sila Maigsoon. Sometimes lang kabildo, pero silang pagkukabildo, amen. Sometimes, remember Maigsoon, you can discern man the way kung unsa ang mugawas sa iyang baba. Amen. Muna nga, kung gusto kang makidiscern og tao Maigsoon, imo siyang istoryahon. Kung unsay mugawas silang baba Maigsoon, makita nimo kung unsay sulod silang kasing-kasing. Because out of the abundance of the mouth speaketh. No, sometimes silang istorya Maigsoon, niduol sa Ginoong Kristo. You know the story of this Maigsoon. And he said unto them, ingon sa kanila, what manner of communication are these that ye have one to another as ye walk and are sad? No, tanaw Maigsoon. Pinaagi sa ilang panag-istorya, pinaagi sa nigawas sa ilang mga baba, nakita sa Dios na sila masulupod. Amen? Muna nga, bantayan nato Maigsoon ang atong mga testimony. Kay usahay mga magtutuo ta, pero ang atong testimonyo negatibo. Na usay magtestimonyo ta, manulti ta, nga murag wala ta kasabot sa kung unsa ang programa sa Dios. Amen. Usay Maigsoon, mutuo ta sa mensahe, minunta amen sa mensahe. But when the time comes nga pamatud-an sa Dios ang iyang mensahe, lahi nang atong testimony. Nakuha niyo Maigsoon? Because sometimes we don't understand, hallelujah, nga tumanon sa Dios Maigsoon ang mga panghitabo kay nga naman gusto niya makitaan sa imo kung nakasabot bagyog ka o napadaygan bagyog ka sa mensahe. Amen. Because sometimes Maigsoon ang mga pagsulay moabot dili kay nakasala ka. Sometimes itugot lang yun sa Dios Maigsoon bisag wa ka makasalaon sa itugot lang niya nga moabot ang pagsulay. Why? Because he wanted to see your reaction. Because your reaction will determine your revelation. Hallelujah. Amen. Ang imong buhat mao'y magpaila kung unsa ang tinuod nimo nga nasabot. Wala may nga nakasabot lagi ko pero lahi lagi imong reaction. Meaning wa jud ka nakasabot kay imong reaction. Your reaction is always equals to your revelation. Ano ko niya Maigsoon? Hallelujah. I hope you understand this. And pastor, wala mag-negatibo ang no, this is not a negative. I am exposing to you because this is scripture. Nahitabo ni in the time of the ministry of Jesus Christ. Og mahitabo ni because we have a human nature. But sometimes, Maigsoon, kinahanglan masabot nato human nature. Hallelujah, amen. Our emotion must not always, amen, ang ato emotion, Maigsoon, is not above our revelation. It must always, our revelation is above and over and power of our emotion. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Yun sa Maigsoon. And he said unto them, what manner of communication are these that ye have one to another as ye walk and are sad? Hawa? Dito sa ilahang pag-istorya, katong mga butangan ni gawas sila mga baba, maoy nasabot ni Ginoong Kristo nganong maluyahon sila. Hallelujah. Amen. Manong mailhanin mo nga daway pa lang mo istorya ang tao, mabuan na nimo kung unsa ang luya mo ning tawhanan ni. Wa may pagtuo ning tawhanan ni. Amen. Dili mo siya sultihan pero
how the way he talk, the way maigsoon mo gawas ang baba, makita nimo maigsoon nga ingana ang iyang kahimtang. The same Jesus Christ. Wala pa man sila nag-istorya, pero naminaw lang siya sa ilang duha. Pero yun siya, sa klase na inyong sinultian ay, nanong ingana man inyong sinultian? Nanong nag-goal man ang inyong kasing-kasing? See, God can discern the hearts of the people. Amen? Because the word will always correct the error. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And then, verse 18 makes on. Because ang magawas itong baba, mag-determine kung malipayon ta or masulupon ta. Amen. Hallelujah. 18. And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem? Yun siya nga, nangutan na siya, dumuluong ka ba diri sa Jerusalem? Amen. And has not known the things which are come to pass there in these days? Yun siya nga, wa ka ba masayod sa mga butang nga nahitabo karon? Amen. Pero sa side na may igsoon nga sa Ginoong Kristo, amen, wala, yung mga dili pwede nga, wala siya masayod sa mga panghitabo. Because He is all-knowing. He is infinite and we are finite. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nasayod siya sa talang butang. Posible ba nga wala siya masayod? Amen. Baliktad din nun ang nahitabo. Sila ang wala masayod kung unsa ang nahitabo sa presente nga kapanahonan. Amen, praise the Lord. Yun na sa Mekson. And has not known the things that we are come to pass there in these days. Well, he is not talking about the other day. Wa siya nag-iskot Mekson sa mga panghitabo nga maabutay o sa mga hitabo nga kaniadto na hitabo na kundi ang iyang iskutan ang mga panghitabo sa pagkakaron. Hallelujah. And then ingon sa Mekson. And he said unto them, butana siya, what thing? Sa butanga. Amen? Praise the Lord. And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. Kabalo man dahil sila. Nga, amen, kaila sila unsa nahitabo. Ang ilang iskutan nga panghitabo, mahitungod kang Ginoong Kristo. Unsa ilang yung Mekson. Amen, nasa sila elaboration kung kinsa sa Ginoong Kristo. Tanawa. Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. Meaning, Mekson, they can quote, they can identify God. Makabasa sila Biblia. May bawaan niya ang unsang gahom niya. And yet, Mekson, hallelujah, praise God, na ikulang silang kasing-kasing. Amen. Kaya bisan you know the quote, you can read the scripture without faith. Lahi ang mahimong reaksyon. Kaya naman, kaya kung nakasabot pa sila, mighty indeed, prophet. Diya siya mapulong, o siyang pulong, nagsaad siya, nga mapanaw siya. Pero na-bypass nila na Mekson. Kaya naman, nga nung nabagulanon man siya nga namatay, nga ang saad mapanaw man siya. Because they do not fully believe and understand ang saad sa Diyos may tungod sa iyang mga pulong. Hallelujah. Yun ay sa Mekson. And how the chief priests of our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. Oh, nasayad sila. Amen. Nga mga sadisyo, mga parisiyo, nag-usa sila Mekson aron ikundina sa Ginoong Kristo. Praise the Lord. Unya, patyon siya. I will show you the scripture unya Mekson. Hallelujah. Praise the Lord. Nga, tuwingon ko sa inyo, Mekson, dili sila mga tao nga wala masayod sa propesiya. Because God preached to them directly, Mekson, the word. And yet, failed to believe the word. Dili kay nakulangan si Ginoong Kristo sa pagwali sila. Dili kay nasipyat or, amen, wala na paibalo sila. Dili. Wala masipyat, wala makulang ang mensahe sa Diyos sa ilang panahon. Ang kulang, Mekson, ang ilang pagtuo ngadto sa pulong sa Diyos. Glory. And how the chief priests and the rulers delivered him to the condemned to death and have crucified him. Anong kabalo sila? Condemned to death and crucify him. But we trusted that if it had been he which should have redeemed Israel. Mekson, yun siya. O nga naglaom unta kadto kami nga siya mao gayud ang magtubos sa Israel. Amen. Ang word ni gigamit Mekson, it had been which had been redeemed Israel. Baka na gamay. But we trusted. Nagtuo sila. Amen nga, kadto kami siya mao gayud ang magtubos sa Israel. Wala ba natubos ni Ginoong Kristo ang Israel? Amen. The day Mekson nagilansa sa cross. Amen. It is finished. Redemption is already finished. Ito na Mekson ang ilang testimony.
Nagtuo kami ngayong itubos ng Israel. Di banaw na gani. Why? Because nagtuo sila sa preaching pero failed to see and understand the present reality nga nakahitabo na di ay. Nga ang mensahe dahil nga ilang ituan, nagkakahitabo na. Kaya lang, dili ang problema ang mensahe sila nga wakasabot. Nga ang mensahe dahil nakakatuman na. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Muna ingon ako, Megson, kining pagkaiusa karon Megson sa mga kasimbahanan. Walay bisan usa ka tawo Megson nga makapugong niini. Because kung ang Dios Megson ang mag-uta sa iyang bride, walay tawo nga makausap sa iyang programa. Sa kung saan pagpugong sa mga kapastoran, mayon sila nga, kana iya sa yawa. Kung iya gid sa Dios, tulad mo Megson, yung si Paul. Hallelujah, praise the Lord. Ano na lay tambak si Paul Megson? Hallelujah, may tungod sa mga bulatod sa Dios. Ingon siya, kung iya na sa Dios, magpadayon na. Kung dili na iya sa Dios, buundang rana. So, kung wala ka kasabot Megson sa mga pangitabo, just shut up your mouth. Kaya nga naman, usahay, musulti ta tungod kay wa ta kasabot. But it is rather Megson nga itong ihilom mo itong mga baba kung wa ta kasabot Megson sa mga panghitabo. Kaya nga naman, hallelujah, praise the Lord, amen. Basintag mahitabo ta Megson sama sa mga, amen, these are the disciples of Jesus Christ and yet fail to see and understand the present I am Megson. What do you mean by present I am? The word made manifest. Nga ang pulong na tuman. Hallelujah, praise the Lord, amen. Praise God. Hallelujah. Basig maabot sa tuwa Megson ng trials, rumingon na rin Megson ng Diyos, natuman na ang pulong, di lang mo mabantayan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. But we trusted that He had been which should have redeemed. Which should have redeemed. Which should have. Ang word niya have. Luwason pa. Ang the word Megson dili dapat have. Had. Human na. Pero yung statement, have. Redeemed. Nga iyang luwason. Naluwas na ba niyang Israel? Human na. Glory. Pero ang statement Megson, wala pa. Hallelujah, praise God. Muna mingon sila nga, abri na ba ang mga silyo? Mingon naman, wala pa. Pero saban, abri na. Muna pa mingon naman sa mga Megson, abri na. Pero matingala ka, ang iyang testimony, abri na. Pero Megson, hallelujah, ang iyang buhat, silado pa. Because it is not, kung yun saan mo pag-testify, Megson, gusulti mo gawas yung baba. Because your revelation, your life is equals to our revelation. Hallelujah. Praise the Lord. But we trusted that it had been which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Kabalo sila sa panahon. This was the third day. O ang prophecy, on the third day, God will rose again. Kabalo sila mo identify sa panahon. Ngayon sila, sa ikatulong nga adlaw, mabanhaw siya. Kabalo sila nga ikatulong nga adlaw na to, pero napakya sila sa pagila nga, nabanhaw na dahil siya. See? Nakuha ninyo Megson? Hallelujah. Praise the Lord. Then, yun sa Megson. Yeah, and certain women also. Tanaw Megson, tanawa. Karon, dili lang iyang kagulingon nga testimony. Gamiton niya Megson ang testimony sa uban. Isa. Yeah, and certain woman also of our company made us astonished. Kinsa gisgutan na ni Megson? Si Mary Magdalene. O katong Maria Megson nga, katong kauban niya Megson, tong two Marys. In Matthew chapter 27, nga nagsayo Megson nga to sa lubnganan. Gani, katong naadit to, naalaan pa niya og hardinero. Amen, praise the Lord. Amen. Kaya nga lagi, ang Diyos dili magpaila sa kagulingon pinaagig kitsura. Nga na physical nga mayngon, oh, hello, brother Joshua, I am Lord Jesus Christ. Can you remember me? Na mo gawas Megson, parehag naong ani Megson, yung nasa picture. Ngayon siya brother, I am Jesus Christ. Muto ka mo nga si Jesus to? There is no physical appearance of Jesus Christ on earth today. The promised second coming is meeting in the air. Hallelujah, praise the Lord. So pakyas ka kung naay, mutuho ka nga na tao karon nga physical nga naon ni Ginoong Kristo. Because the coming of the Lord today is in the bride form. We are the coming of the Lord today. Yung Ram, we are the coming of the Lord today. Nga naman, kung kinsa ang mo panalangin, kanimo panalanginan sa Diyos. Can you remember, Megson, nalay magpainom ni mong tubig, kay giuhaw ka? Hinumduman sa Diyos, Megson, makaangkon sila kinabuhi nga may katapusan. Why? Because you are the coming of the Lord today. Glory.
Amen. Mingon na niya sa Megson. O, panundan ninyo. In Matthew chapter 25 makes Matthew chapter 25 Megson. No, katong ingon sa Megson, panundan ninyo ang kinabuhi. Kay katong panahon nga gipainom, giuhaw ako inyo kung gipainom. Sa panahon nga na hospital ako inyo kung giduaw. Sa panahon Megson nga nagsakit ako inyo kung gitabangan. Mingon naman tao, kanus amang kanamo tabangan Ginoo. Wa man mi kahinomdom. Sa ingon sa scripture, katong gihimo nimo sa akong mga kaigsuonan, gihimo mo kanako. See? Glory! Amen. That is now the privilege and gitawag Megson nga butang nga gihatag sa Dios kanato nga we can bless others. We can be a blessing and ang uban pod mahimutang panalangin sila sa tuwa. Because that is the very purpose. We can be a blessing and we are also a blessing to them. Ma-bless ko ninyo, kamo pod ma-bless usab ko nako because mo na tong purpose Megson in fellowship. Amen. To be a blessing and to be blessed also. Hallelujah. Praise the Lord. Mo nang nahitabo Megson. Hallelujah. Praise God. Pero pakyas Megson, tanawa. Hallelujah. Let's continue reading the scripture. Then ingon sa Megson. And when they found, and when a certain woman also of our company made us Antonis, kasi yung quote ani, balik Megson katong duha ka Maria. Amen. Because the same mga kuan ni tinun ani Ginoong Kristo. Which are early at the sepulchre. No, dito sa gikan Megson. Ito bang you can read this in Matthew chapter 28. And when they found not his body, they came saying, and they had also seen the vision of angels, which said that he was alive. Tanawa? Nakadungog naman dahil sila og testimonyo sa uban sa mga iglesia because this two woman is being typed to churches. Nga na testimonyo nga ang Diyos mo eh. Hallelujah, praise the Lord. Nga ano na yung manulunda nga nagpamatuod sa iyang pulong nga siya buhi. Sabi, manulunda karon Megson nga nagpamatuod nga ang Diyos buhi. Glory! Praise the Lord! Nakadungog dahil sila. Amen. And yet, Megson, tanawa ilang reaction. Yung Diyos, ano nangaguol man mo? Hallelujah, praise the Lord. Amen. So meaning, Megson, nakadungog naman dahil siya. Nanam na testimony, nanay pamatuod. Siya mismo, naasig sariling testimonyo. And yet, Megson, lahi ang nigawa siyang mga baba. Dili ang problema, Megson, ang iyang nadungog. Dili problema ang testimonyo. Dili problema ang wali. Iyang nadungog. Ang problema, ang kulang niya sa pagtuo sa pulong iyang nadungog. Sometimes this will happen. Naghanatag nadungog ng mensahe, mga saad sa Diyos sa mensahe, and yet, Megson, our testimony are negative. Why? Because lack of faith. Kulang sa pagtuo. Hallelujah. And when they found not his body, they came saying that they also seen the vision of angels, which said that he was alive. Tanawa, ang manulunda, nagpamatuod, nga buhi siya. And then verse 24, and a certain of them which were made us went to the sepulchre and found it even so as the woman had said, but him they saw not. Tinuod ang ilang giingon, naato po dito, kauban na mo. Kita na po nila. Kisa nato dito, si Pedro. Hallelujah, praise the Lord. Amen, ato ba sila? Amen, kita na nila Megson, pero wala ang lubnganan. In the book of John, nakita nila Megson nga, nakita ni Pedro dito, sa naang yang putos. Ito yung salina, bang putos sa patay. Because in the Oriental custom, ang patay Megson, pusto na. Kung kumuha niya ang lawas sa patay Megson, wala nagmami ba? Pusto na nila tila. Pag abot ni Megson nila dyan ito, nila Peter Megson, pag abot nila, tingalas nila, naang nabilin ang putos sa patay nga lawas. Pero wala na ang lawas. Amen. Siyempre Megson, mabilin dito putos, kay glorified body naman to. Kaya ang glorified body Megson, mo ito nagtapok sila, sirado ang portahan, ni kalit nagpakita. Because this is already the glorified body. Because ingon ni Pablo, kinsa may makapausab ni ning timawa nga lawas nga masusama sa lawas. Kinsa nga lawas? That resurrected body of our Lord Jesus Christ. Glory! Oh, hallelujah! Matong lawas Megson ihatag sa Dios kaya itong lawas pattern sa iyang lawas. Hallelujah, praise the Lord. Buto nakita nila, ang putos naman lay naa. Wala namang lawas. Kaya kung sila saro pa to, di ba pag banaw nila saro, tanggal pa ang putos. Kaya napot ang binda, di ba? Tanggala ang bindahi. Amen. But remember, Megson, this resurrection nga mahitabo sa tuwa, Megson, is not the resurrection like the resurrection of Lazarus. But the resurrection promised to us is a resurrection like the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Munang ayno pagtanaw, Megson, nga napay mga buak nga mga lubnganan. Yung ba nam, dili ng mga buak ang mga lubnganan. Wala na yung mga buak ang lubnganan.
Because the glorified body, Megson, di na kinahanglan Megson palahon. Wala na kinahanglan nga bisag unsa pa buhaton. Because that is the power of the glorified body. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Na ebidensya, na mga kauban ng disipulo, na iglesia nga nagpamatuod. Siya na sa kagulihong testimony, pero lahi iyang reaction. Dahil sa Megson, certain of them which went sepulchre and found it, even so as the woman said, but him they saw not. Something alas nga, oh, anong wala naman siya dito? So dapat, yun sa nga, tinuod dito ang giingon niya, kaya pagka tulog ka adlaw, mabanhaw siya. Di ba dapat ingana, Megson ng reaction? Praise the Lord. But verse 25, tanaw Megson, dili natin basa. In spite sa iyang testimony, in spite Megson sa iyang nadungog ng mga butang, in spite Megson sa pagpamatuod sa uban, in spite sa kagulingon ng nadungog. Hallelujah. Verse 25, kung sa ingon. Then said unto them, ang Diyos mismo na mismo, nungulong kanino, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Kung sa iyang gibalik Megson. I mean, actually Megson, wala niya gibalik Megson kung unsang gisulti itong mga tao. Hallelujah. Ang iyang gibalik, Megson diha kanila, hinayan gid mo kasing-kasing kay dili mo mutuo sa kung unsa na ang gisulti sa propeta mahitungod kaniya. Because ang nahitabo kang Ginoong Kristo is already prophesied. It is already written in the scripture. Nasulat na. And yet they fail to see, understand the fulfillment. Ang presenting ng mga panghitabo, nga kahitabo. Kining word nga fools, Megson, remember Megson, kining fool nga gisgutan sa Dios Megson, is to do with them not understanding. Because he had told them very plainly when he was with them in the form of Jesus of Nazareth. Amen. Mismo gud personal sa Ginoong Kristo nga nagwali kanila Megson. Nagsulti kanila. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pero wala sila nakasabot Megson. Muna ingon ako, dili problema di ang pagwali. Dili problema ang pagpasabot. Dili problema Megson. Hallelujah, ang ilang pagpaminaw. Usahay ang problema ang atong understanding. Hallelujah, praise the Lord. Munang hallelujah, di kita makasiguro sa kagulingon Megson, ngumingon ta nga, ay pastor, di na ko pwede mailad kay memorize na nako ng mensahe. Pastor, di na ko mailad pastor kay pastor, nagapaminaw ko og tape. Wala problema na. Pastor, di niyo ko kay daghan na kay pastor nga napaminawan. Kabisado ko na. No. Walay mahimo ang tao sa kagulingon nga pagpaningkamot. It is back to the sovereign grace of God. Glory! Kaya bisag kapila pa ka maminaw, kapila pa ka mubasa, kapila pa ka maigsoon, maminaw bisag unsa, basta kung walay pagtuo sa imong ipaminawan. Praise the Lord. Go lang. Hallelujah. Because it is faith that can please God. Pwede ba na? Oh, pwede. These are disciples in the time of Jesus Christ. Naglalis pag ganig kinsay pinakakuyaw nila. See? Amen. Wala ba sa itong panahon karon? Puro message believer, pakuyaway. Kuyaw, may mas gwapo, may simbahan, mas gwapo, may ministry, mas mauni. No. Dili pakuyaway ministry Megson. Hallelujah, praise the Lord. Bisag unsa kagamay sa ministry, pasalamati ang Dios. Kung unsa ang ilang posisyon, pasalamati ang Dios. Sayo naman, tinuod yun nga nakasabot ka sa mensahe, dili ka maki-compare sa uban. Kaya nga naman, na ay ministry nga ihatag ang Dios, na ay sukod nga ihatag ang Dios. Dili ka pwede mangandoy sa mga butang nga dili para nimo, or else dili ka makontento. Pag sige kag pangandoy sa mga butang nga dili para nimo, di ka makontento. But when you accept the reality kung asa ka gibutang sa Dios and be happy with it, glory! You can be effective channel on it. Kaya nga naman, nawa ang gitawag Megson na pag-ila sa programa unahuna sa Dios. Hallelujah, praise God. You know? I am not saying, ang mga example o kabantay mo Megson, itong mga sample, these are people who are not, dili mga unbeliever. These are people under a direct ministry of our Lord Jesus Christ. Amen. Glory. Oh, hallelujah. Ingon sa Megson, ought not Christ have crucified these things and enter into His glory? Muna yung ingon nila, mga hinayan o kasing-kasing. Di ba? Amen? Sabay di sa dili ba kinahanglan man nga si Kristo magaantos gayud niining mga butanga o unya magasulod siya sa iyang himaya? Meaning Megson, ano nag-all man mo? Amen? Di ba? Kung matuman man mamatay ka siya. Hallelujah, praise the Lord. And verse 27, and beginning at Moses
and all the prophets. Ano Megson? This is Jesus Christ. Beginning from Moses. Ano man si Moses? Si Moses Megson, nagprophesy na daan. Surely the Lord God will do nothing. Hallelujah, praise the Lord. Si Moses Megson, the Lord God shall raise up a prophet like unto me, in him shall you hear. Amen. The Lord God shall rise up a prophet. Naghisgot na Megson si Moses, naghisgot na daan. Because Megson, hallelujah, ang kinabuhi ni Moses Megson is just a shadow. Tinood ba na Megson? Amen. Si Moses, 2 years old pa lang siya, na yung mga bata ang ipamatay. Because Moses is going to be a deliverer, nakasabot Megson ng parao, mo to yung sa, naaday deliverer, pamatyo na lang 2 anyos. Nga naman naging Megson, pagkabot ni Jesus Christ, 2 years old po siya, nga nang ipamatay mong mga bata. Type ni Moses. Amen. Nga nung Megson si David, sa diha Megson, nagisalikway siya sa katawan sa Israel, misaka sa Mount Olive, o mihilak siya dito. The same statement, Megson, ni David mo, the same statement, hallelujah, ni Jesus Christ sa Mount Olive po diapon. The same place. And yet, Megson, because those are the prophets and the kings, hallelujah, in the Old Testament, speaking about nag-istorya, Megson, may tungod sa buhaton ni Ginoong Kristo. At so, mayon sa Megson, in the beginning at Moses and all the prophets. Amen. Siya ang gisgutan, hallelujah, nga red heifer. Siya ang gisgutan nga halag nga walay kulot o walay mansa. Amen. Kulang na lang mayon sa katungtanan, nag-isgutan nga katipuhan sa Daang Testamento. Mao na to siya. Moto yung magtuman siya ang realidad na to. Hallelujah. Amen. Then Megson, yun sa, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all scriptures the things concerning himself. All scripture, the things concerning himself. O nasayot na Megson, that the entire theme of the Old Testament is Jesus Christ. Christ was in Solomon, Christ was in Jacob, Christ was in Judah, Christ was in Isaac, Christ was in Abraham. Hallelujah, praise the Lord. Nag-isgot na lang kaniya. Ito ningon siya nga, anong pakyas man ka, nag-isgutan na. Sabi ko, di lang misgutan, pati ang kamatayon niyang rejection. Ang rejection ni David, rejection ni Kristo. Hallelujah! Ang burnt offering, Megson, the morning and the evening sacrifice talked about our Lord Jesus Christ. The red heifers talk about Jesus Christ. Amen. And yet, Megson, pakyas. Hallelujah. Ngayon sabi, Megson, all of the scriptures concerning himself. Remember, Megson, yung Abraham sa wala niya when their eyes were open. Punong ka oras. May mayan, di maaya itong duha. Kalimut ka. 6 hours preaching. Hallelujah, praise the Lord. Abot tayo, Megson, abot tayo kunong ka oras nga wali si Jesus Christ. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Amen. And when sa Megson, and then, sa itabo Megson, pag-abri Megson, sige sa preaching Megson, sige sa wali. Sa itabo. Kung nawala na siya, sa ingon ni duha, bantog radiay nagdilaab ang atong mga kasing-kasing. Sa dihang giabrihan niya kanato ang tibuok kasulatan. Because that is the ministry of the third pool, the opening of the word. Muna walay lain maghatag og kainit. Walay lain maghatag og burning desire sa bride, which is the opening of the word. Because that is the very purpose of the private ministry of Jesus Christ. Kaya dili na siya mapakita sa kadaghanan sa publiko. Direct na siya magigistorya sa iyang mga believer ni atong panahon na. Sa pamagi niya, Megson, concerning all the scripture. Isa ingon niya, bantog na rin nagdilaab ang atong kasing-kasing sa dihang giabrihan niya kanato ang tibuok kasulatan. See? Because the opening of the seal is the opening of the word. Hallelujah. Manang naay 7 seal, opening of the word, the third pool. Amen, kanang itawag na Megson nga abri. Dili na physical nga abri Megson, kundi naa ang tag-iya sa libro. Naa siya karon og siya ang nag-abri kanato. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Unsay punto nimo Pastor Jay nganong ingani man? I want you to see and understand Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Nga dili porki Megson nga nato sa mensahe Megson, kampante na kita Megson nga usahay nga urag ana na sa mensahe nga kabalo na tanan dili. Sometimes God will give us circumstances para Megson masabot nato ang mensahe. Kay usahay Megson kanang kadugay tas mensahe urag common na lang ang mensahe. Usahay Megson
ang kanang mga bawal na to nga pabuhat ka nato, murag wa na tay kahadlok kay ngano man. Murag bag dili na Megson wala na impact kaayo Megson ang minsay kay ngano man something common na lang. Praise the Lord. But amen, isa sa mga butang nga dili na to pwede kalimtan Megson, nga dili na to pwede himong common kini nga minsay. Amen. Kini nga minsay Megson kinahanglan Megson mao ni ang pabilo kanunay sa atong pagpangalagad. Hallelujah. Praise the Lord. Now, I will give you another example Megson. I'm talking about the ministry of John the Baptist. Hallelujah. Amen. Let's open our Bible in Matthew chapter 11. Again, another scripture. Amen. Hallelujah. Let's read the Bible. Kinigani mismo may igsoon. Nag-introduce bigyan sa Kristo. This was John the Baptist. Kisa si John the Baptist? Yun sa, the man who saved the sin of the world. Kisa ni? Ang tao nga nag-introduce ni Ginoong Kristo. John the Baptist. Amen. Praise the Lord. Kisa ni sa Megson. Hallelujah. Amen. Nagpulpil sa Megson ng Scripture to prepare the way of the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Pag-abot na Megson sa panahon nga diin, iyang magpabautismo na sa Ginoong Kristo. Akso pa sa balibad sa dili. Dili ko takos nga mabautismo sa imo ha. Badlong siya. Amen. Because the word will always correct the error. And sa Megson, become it unto us to fulfill our righteousness. So dili pwede ko nimo nga dili ko nimo bautismuhan. Kinahanglan tumano na to ang tibuok kasulatan. Kay mao ka na ang tibuok nga pagkamatarong. See? Become it unto us to fulfill all righteousness. Ito yung si John nga, di man na to pwede siya bautismuhan kay anak man sa Dios. Perfect man siya. Gikan sa hingpit nga pagkatao at sa isa lang nga nitabo. Pero nganong kinahanglan pa man sa bautismuhan? Praise the Lord. Pero dili pwede. Kaya nga naman, kinahanglan balikan maigsoon nga ang halad, bago ihalad, kinahanglan hugasan. Hallelujah. Walay halad sa Daang Testamento nga dili hugasan. Tama ba? Praise the Lord. Muna kitang tanan maigsoon isip halad nga buhi, wagi kitag bautismo sa tubig. Kaya ang tanan dita pwede nga ihalad nga wala na giog. Hugas. Praise the Lord. Amen. Praise God. So kinahanglan ituman maigsoon. Kinsa nag-minister to? Kinsa nag-prepare maigsoon? Gani ang di makailan ni John. Hallelujah, praise the Lord. Dili makailan ni Ginoong Kristo because he was the forerunner during that time. Pero maigsoon, I will give you, hallelujah, amen nga. Bisan pa gani maigsoon ang nag-introduce si Ginoong Kristo, may abot maigsoon ang pag-uyog siyang kasing-kasing. Kung siya nakauyog siyang kasing-kasing, let's read the scripture. Og sa nakatapos na si Jesus sa paghatag, let's read the Bible in verse 1. Hallelujah. Matthew 11 verse 1. Og sa nakatapos na si Jesus sa paghatag sa mga tugon ngadto sa iyang napulog duha ka mga tinun-an. Hallelujah. Siya minakaw gikan didto aron sa pagpanudlo o pagwali sa mga lungsod nila. See? So this is now Jesus Christ is doing the ministry. Amen. And then verse 2, og sa pagkadungog ni Juan didto sa bilangguan. Asa si Juan ani? Mao na ning panahon nga si Juan gipreso na. Amen. Kabaluman mo Megson, nga gipreso siya. Because he is introducing Christ nga threat Megson, hallelujah, praise the Lord, sa present Megson naging harian ni Herod. So, naa sila'y kasuko Megson, ug naa sila'y problema. Praise the Lord, that's why ilang gidakop si John. Unya si John ilang gibutang sa lubnganan. And according to Megson sa kasulatan, hallelujah, walang sa gipreso Megson nga perting mapuwas ang prisuan. Ang prisuan during those time is ngit-ngit kaayo, perting bahua, na dito Megson ng mga ilaga, tanang baho, tanang Megson, hallelujah, praise the Lord, ug wala lang baho Megson, pati pagsakit, pati pagbunal, amen, hallelujah, because, nakuha niyo Megson? I want you to understand Megson, nga sa diha nga, nakatagbo na Megson, si John the Baptist Megson, ug circumstances ang kinabuhi, praise the Lord, hallelujah, napreso siya, gisakit siya dito, praise the Lord, siguro gitorture siya Megson, no? Daghang mga wa pa say kaon siguro Megson kay kinsa may ganahan mo kaon Megson nga nakasangit-ngit kauban nimo mga ilaga. Hallelujah, praise the Lord. Binunalan pa ka. Amen, praise the Lord. Nakuha niyo Megson di agony. Nakuha niyo Megson unsa iyang kahimtang? Hallelujah. Tara, let's continue reading the scripture. Ug sa pagkadungog ni Juan didto sa bilangguan. Asa si Juan yan nasa bilangguan. May tungod sa mga nabuhat ni Kristo. May tungod sa nabuhat ni Kristo.
iyang gipadtuan siyag mga tinunan niya. Aron sa pagpangutana. Tanawin sa pangutana. Nga nag-ingon kaniya. Sugo na itong Migson, dosi ka, ito mga iyang disipulo, disciples of John, ingon tana. Ato, ara ko ninyo si Kristo dito di. Kasi pangutana. Sugo ni Migson. Ipapangutana daw, kang Ginoong Hesus Kristo. Ikaw ba katong muanhi o magpaabot pa ba kami glain? See? Because every circumstances can change our wala usahay Migson. Isag natay pagtuo Migson siya ay nag-introduce. Siya, the Lamb who said the word. He is the one who prepared the way of the Lord. Pero pag-abot sa circumstansya, niabot ang pagduha-duha. Sige daw, ito ano niya, siya bagid ang ako ang gi-plaster o napailain nga mo abot. Meaning, fear and doubt, misulod Migson in the time of trouble. Oh, glory! Tao ni Migson na nag-introduce. Tao ni Migson na nag-fulfill sa book of Isaiah. And yet, Migson, when circumstances come, mabagitahan ng Kongo. Mabagitahan ng introduce na to. Mutanag siya ba yun eh? Bagitahan ng mensahe, no? Baka yun yung mensahe. Ingon mo to si... Bagitong ingon ni Pastor? Bagitong ingon Brother Branham? So sometimes circumstances can change our faith. Natay pagtuo pagsugod pero kung abot na gani ang mga pagsulay, what happened to our faith? I'm saying this because we are not di ko matarong pastor. Sure ka? Sometimes morning kinahanglan makita nato ning mga kasulatan. Why? Because it behooves us, hallelujah, praise the Lord, nga gumit dito sa itong pagtuo. Kay kung naday mga circumstansya, posible may tanawa, the man who introduced Christ. And yet, pag-abot may nabot sa bilangguan, sure daw, kung siya ba yun to, napailain, siya ba yun kahana? Siya ba yun kaha-Misayas? See? Ganito mo. Why? Because of circumstances. Sa may nung natin mga pagsulay, kasi mga usap, inuo ba ka itong nabang Ginoo no? Nabot na ng problemahan eh. Glory. Nabang mo diha. Praise the Lord. Because sometimes may God is showing us these things. And gusto na may nga to faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things unseen. Hallelujah. Yung tanang Megson, atugid Megson, no? Kung sa itubag ni Ginoon sa Kristo. Kanila mitubag si Jesus. Isa itubag niya katong mga tinunan nga nagpasubo. Sa itubag nga nag-ingon. Adtua og suginlin ninyo si Juan sa mga butang nga inyong nadungog og nakita. Because sometimes Megson, di lang dapat nato madungog kini. Amen. Wala Prophet Megson, I have heard but now I see. Hallelujah, praise God. Talking about faith. Kaya ang pagtuo Megson, madungog lang nimo ang pulong sa Ginoo. Kung naa na Megson ang pagtuo, imo nang nakita ang pulong sa Dios. Hallelujah, praise God. Di lang basta-basta nga madungog lang nato Megson, kinahanglan makita nato eh. We are going to have a personal testimony. Hallelujah, praise God. Amen. Minsan nga, sultiin ninyo si Juan dito. Hallelujah. Amen. Nga, kung unsa inyong nadungog, kung inyong nakita. Hallelujah. Yung sa mga, tanay, sa ipasulti. Mo na isulti sa yaha. No? Mga buta nakakita na. O mga bakol nakalakaw na. Praise the Lord. Amen. Remember, Megson, I am not talking Megson katong bakol niya to. Kani adto mga bakol pud mo. Hallelujah, praise the Lord. Labi nag-adlaw nga Domingo, di ganahan mo lakaw padong simbahan. Hallelujah. Kani adto mga butasad ta. Amen. Apan pinaagi sa milagro sa Dios sa pulong, giabrihan niya ang atong mga mata. Glory. Meaning this is our testimony. Daghang mga buta nga gipakita, daghang mga bakol sa mga buta nakakita na. Ang mga bakol nakalakaw na, o ang mga sanglahon nangahinlo na, o ang mga bungol nakabati na. Hallelujah. O ang mga bungol nakabati na, o ang mga patay gipamanhaw. Glory. O ang mga kabos gikawalihan sa maayong balita. Dayon na sa Megson, lasing sa
Bulahan ang tao nga dili makakaplag dinhi kanako sa higayon nga makasibog kaniya gikan kanako. Sa nitabo maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. Bulahan daw ang tao. Gabi sa kunsay mga circumstansiya, di gyud mo sibog. Standing firm. Hallelujah. Nagtuo gyud maigsoon sa pulong sa Ginoo. Standing with faith maigsoon. Hallelujah. Glory! Amen. Kung na yung di ko matarog, pastor. Ay, pagsulti na na. Nagtuo ko nga di ka matarog kung naa kang Ginoong Kristo. Pinuod niyo pagtuo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Matthew chapter 17. To preach to you plainly. Bagid pastor nga nakabalo to mga disipulo nga mamatay si Ginoong Kristo. Totaloy. O tingon ako nga dili sila pwede mingon nga wa man gud mi kabalo ana, wa man mi tudloy ana, wa man mi sulti ana, wa man mi kapaminaw ana. Di sila ka palipas. Nga naman. Matthew 17:22 to 23. This is the prophecy of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. And this is Jesus Christ himself, the word himself preaching to them. Siya mismo nagpulong, nagwali mo. Then sa next one, and while they abode in Galilee, Jesus said unto them, kinsa nagsulti ani? Jesus said unto them. Siya mismo. Hallelujah. This is a direct preaching. Then ingon sa next one, the Son of Man shall be betrayed into the hands of men. Ang anak sa tao, igatugyan ngadto sa makamot sa mga tao. See, sabi ko. And they shall kill him. Nagsulti siya, wala. Nagsulti. Giwali niya, wala. Giwali. They shall kill him. Mamatay siya, dili. Mamatay because it is already written in the scripture. They shall kill him, and the third day he shall be raised again. See? So dapat maigsoon katong kamatayon, hallelujah, o katong ikatulo ka adlaw nga diin nagbaktas si Cleopas ug iyang higala, wala daay maigsoon, wala dapat maigsoon nga kasubo sa ilang mga kasing-kasing o dili dapat maigsoon ning ato ang kahimtang sa ilang mga kasing-kasing. Why? Because it is already preached to them that he shall be killed and yet raised again. So sa kay problema? Ang wali o ang pagtuo sa giwali? Oh, glory. It is the faith to the word. Mga sometimes next kung naatay mga negative reaction, kaya nga naman, nakasabot nung, isang giwali naman to, kung ano nga luya man. Because it is the faith to the word. Oh, hallelujah. Glory. He was not talking to them in parables. Wala sila na, parabulo ba ingon siya may ikson ini? Parabulo ba to? Amen? He is speaking to them in a very plain language. Pag plain language, klaro kayo. Dili pa, ang parabulo, kay matingala pa ka. No? Dili tao, di hayop, pero magsulti. Kato, no? Parable man. Pero, Jesus Christ is speaking to them not in parable. He is speaking to them in a very plain language. Tinaw kaayo. Ako, igatugyan sa anak sa kabot sa mga tao. Ako mamatay. Kunya, pagabot sa katulog ka adlaw, mabanhaw. Mystery? Dili. Praise the Lord. Hallelujah. Very clear language. Nga, there is no room for wrong interpretation. Sa katinaw maigsoon sa mensahe nagihatag sa Dios kanila, di ka makatuo maigsoon nga naapay lugar maigsoon sa dili pagsabot o mali nga interpretasyon. Klaro kayo. Ako ikatugyan sa makamot sa mga tao, patyon ko nila apan sa katulog adlaw, mabanhaw ako. Meaning maigsoon, he's speaking in a very plain language and no room left, no walay dapit ba nga musulod ang pagduduha o ang misinterpretation sa English. Kaya naman, klaro man, matay siya, patyon siya, kunya mabanhaw siya sa katulog adlaw. Praise the Lord. Amen. So what is their problem? Kasi problema ka ha. Ano problema? It wasn't that they didn't understand what he said. It was that they were slow to believe what he said. Dili problema maigsoon kung unsang iyang giingon. Ang problema kay hinayan ang ilang mga kasing-kasing nga motuo sa iyang gikaingon. At sa iyo sa fools,
and slow of heart to believe. All. Not portion. All. Oh, hallelujah. Amen. Simply makes on they didn't believe the word. Simply na kay Megson kay ngano man, nganong ingato ilang reaksyon kay wala gid nila tuhui ang iyang mga pulo. Glory. Ebidensya pag Megson ngani pag nahitabo. Katong iyang kamatayon, dili na pag ito Megson nga murag mga believer rin na sayot. That message is a message nga general information. Meaning, di lang kang mga disipulo ang nasay na to. Bisan dili magtotoo, nakabalo. Amen? Praise the Lord. Amen? Dahil, Pinood, Pastor? Pinood. Open your Bible. Matthew 27. Verse 59, 66. And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth. Noon itong namatay na siya, ikuha ni Joseph Megson ng lawas, nagiputos. No? Patay naman si Kristo na ini. And laid it in his own new tomb. No? Sulod siya itong mag-uniyang alubnganan, which he had hewn out in the rock. Ang alubnganan kanya ito, dili pa sa ito karon nga, no? Na bato nga gibuangagan ang bato, gisulod dito Megson ang alubnganan, dito gisulod Megson ang patay nga lawas si Ginoong Kristo. Paragraph, Matthew chapter 57, verse 59. Nagbasa na ako karon sa verse 1, verse 60. And it new tomb which he had hewn out, ila kining bakbak na igsoon, and he rolled a great stone in the door of the sepulchre and departed. Paglubong niya, ito sa bangag na igsoon, tabunan ang ihang lubnganan. And there was Mary Magdalene and other Mary. So duha ka Mary. In the Bible makes there are 6 Marys, no, in the Bible. Remember na, we are the 7th Mary. Kaya katong 6 Mary makes is being typed only to the 7th Mary. Hallelujah. Praise the Lord. There was Magdalene and Mary sitting over against the sepulchre. Now, the next day that followed the day of the preparation, so na to, day of preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate. So katong mga saserdote, katong mga Parisio, silang tanan miadto kang Pilato, Poncio Pilato, saying nila, Sir, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Pati dili mga magtotoo. Pati nagpalansang siya sa krus. Nakabalo nga. Mamatay siya niya. Mabanhaw siya. Nakabalo ba? Dili lang dito niya giwalim na igsoon sa iyang mga disipulo. Kabalo. May pan, kung na may pa rin mga believer, okay. Gikot pa nila nga mabanhaw sa ikatulong adlaw. Niya katuino mga magtotoo, ningon lang nga, ikatulong adlaw na ron. Wa ba ka masayo doon sa netabo diri? Buwi kayo. Anong goal man kay mo? Mga hinayan o kasing-kasing nga mutuo sa pulong ko. See? Kumaing Megson, dili ka pangulipas ba? So, meaning wala gi excuse. Kabalo mangani hindi magtotoo. Sa ilahapon, diwali po. Nakita ko ng scripture. Ano hindi magtotoo Megson? After 3 days saying, Sir, we remember that the deceiver said, tawag na kang Ginoong Kristo, deceiver. While he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day. Sigurado hagyod nga, pabantayin dito kay basig ilatong birahon niya, ilang taguan ng patay niya, maingon sila nga nabanhaw. Meaning, Megson, kabalo sila, pero di sila mutuo nga matuman to. But unto the believer, di ta mutuo Megson, nga di sila mutuman, kaya naman, believer mo to. Sometimes, Megson, nga na, believer to. Ang problema, Megson, dili ang kung unsa ang mensahe nga ilang nadawat. Ang problema, ang pagtuo nga ilang gihatag ngadto sa mensahe nga ilang nadungog. Oh, hallelujah. Disciple came by, kasi mo ba na house sa tulog adlaw? Least his disciple came by night, kasi mo adto yung mga disipulo sa gabi kawato ng iyang patay nga lawas, niya maingon sila sa mga katawhan, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Di gyapon nila ma-expect to kay kabsen pa yung mga disciple. Wa mo tuo nga mabanhaw siya. So the last error shall be worse than the first. Oh, hallelujah. 65, Pilate said unto them, Ye have watched, go your way.
Make it sure as you can. Wala, bantayan nyo rito. Siguraduhagin ninyo nga, di ito matuman tong iyang giingon. Dahil lang una-una, balik, himuon nga, waon niyang patay niya. Ningon din sila nga nabubanaw. But remember, my son, God is working in a supernatural way. Amen. O walay makapugong sa programa sa Diyos. Hallelujah. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch. So, siliwag ba ito? Matong yung Birmingham, isiliwan may igsoon sa, yun siya, isiliwan may igsoon o usahay, itipo po niya may igsoon nga kita usab ang mga sinilyado na apoy pulong may igsoon sa sulod nato. Apan, silyado kini sa dili pagkamatinoon, gisiliwan kini may igsoon sa mga bisyo, gisiliwan kini may igsoon sa dili pagkamatinoon, gisiliwan kini may igsoon sa pagduha-duha. Praise the Lord. Pero may igsoon sa dihang nakadungog ka sa tingog sa Dios, kay minaog ang manulunda sa Dios. On Matthew chapter 28, the angel of God descended from heaven, rolled back the stone, break the seal. Hallelujah. Para may igsoon sa dihang minaog ang manulunda. Amen. Gitanggal niya ang bato, may igsoon nga nagtabon sa mga kasing-kasing, kanay pulong nga natulog diha. O kinahanglan pukawon lang na may igsoon sa tingog sa mensahe sa propeta sa Dios. Hallelujah. Amen. Sa dihang minaog ang manulunda, may igsoon, niabrihan ang mga silyo, migawas ang pulong ang isilyuan. Glory! Glory! Hallelujah! Kalau sa Mekson, gabihan ng mga silyo, on the 8th day, on the day of resurrection, it is the rising of the sun. There is a man now that can turn on the light. Christ is the mystery of God being revealed. Christ is identified in His own word. Glory! Thank you, Lord. Ano man? Kaya gusto, nahitabo na yun sa Kristo, mga ito nahitabo sa ito. Kalibutan po ni Mekson, nga kisiliwan sa baptist seal, sana, amen, dogma, screech, Megson. Pero sa dihang madugog na to, ang tingog sa propeta nga minaog, Megson. Hallelujah, on the 7th. Hallelujah, amen. Praise the Lord. Amen, niabot sa Megson, yung lubag, Megson. It was a supernatural, Megson. Kinahanglan, mabuak ang mga silyo, kaya nga naman, kinahanglan mo gawas na ang pulong, kaya ang pulong mo ang siniliwan. Because Christ is the seal. Praise the Lord. Amen. Kung gibuak niya ang silyo, Megson, sa panahon, gibuak po niya ang silyo sa imong kinabuhi. Mga Megson, pagkadungog di mo ni minsahi, na ini-quicken sa mga Megson. Glory! Because word is connecting word. Life connect life. Spirit connect spirit. Glory! Amen, amen. Hallelujah. Praise God. Igawas sa Megson. Hallelujah. Naningon sa Megson, oh, full. Glory. Tungod Megson sa ilahang dili pagkamatinhoon. Amen. Hallelujah. I would like to read the quotation of the prophet Megson. Events made clear by prophecy. Yun siya. They was all sad. They was all sad. Yun siya, Megson. Paragraph 109. Yun siya, nako. They give him the story. They give him the story. Meaning, gihatag kanila, Megson, ang sugilon. Sugilanon yan. Meaning, katungin ko na ko kaniya ba? Makabalugan niya ang mga dili magtotoo. One house katulog adlaw. Direkta siya nga namulong ngadto Megson sa mga disipulo. Praise the Lord. Ihatag niya Megson ang kasaysayan ang sugilanon. They know all the events that happened. Nasayod sila sa mga panghitabo nga nahitabo. They was all sad. Pero silang tanan magulanon. Amen. Praise the Lord. They begin to tell him, are you just a stranger here? Masa ginakot niya ni Megson. Amen. Brother Branham is quoting back the scripture to Luke chapter 15. Yung gamit Megson, yung wali modern events. Ano Megson, kanang mga moderno nga panghitabo sa itong kinabuhi. Hallelujah, praise God. Anong modern man? Karon lang ni mo nagyan ba? Nag-uyog ka. Amen. Giagi ka og mga pagsulay. Praise God. That is modern events sa mong kinabuhi. Kaya anong modern man? Karon ni mo nagyan. Hallelujah, praise God. And sometimes, kini mga modern events, mahatagan na ni katinawan kung nasayod ka sa mga propesya. Amen. Praise the Lord. Yan sa Megson. They was all sad. They begin to tell him. Kinsa ni they begin kato si Cleopas. Because Brother Branham is quoting the book of Luke, chapter 15. Yun sa, are you just a stranger here? Di ba mo niya itong nabasa ganyan, Megson? Sa verse 15, natin Megson, 15 verse 15. Dumuloong ka ba diri? Or you don't know that's what happened in Jerusalem? Ora ka masahay ko mong sang nahitabo sa Jerusalem. Praise the Lord. Amen. Paragraph na nito sa, he said, what things? Kung saan mga butanga?
He like he didn't know. Murag sa idehang nangutana siya, murag wala siya masayod. Yung Brother Branham. Like he didn't know. Like he didn't know. See, he does things sometimes just to see what you'll do about it. Kay, gusto siya Megson muhimo sa mga butang or mga butang nga mga makapatay og kanimo or na mga butang nga mutandog sa imong pagtuo. Kaya nga yun sa Megson, sometime just to see what you'll do about it. Aron gusto niya makita kung unsay buhaton nimo pag maabot na ni. Ganyan sa Megson, see? Said what things? Unsa mga butanga? Who was it? Kinsa man na? What happened? Unsay nahitabo? Paragraph 111. Hallelujah. Isa. Are you just a stranger and was talking right to the man and are you stranger? Dumuluong ka ra ba? And was talking right to the man they had lived with for 3.5 years. Tingnan niya tong tao nga ilang gikauban tulo ka tuig ug tunga. Dumuluong ka ra ba diri? Kaya nga naman, wala lagi sila kailang maigsigit sa ilang kauban. Praise the Lord. Because sometimes bisan pag physical nga makita, amen, hallelujah, God right now is not revealing in physical form. God right now is revealing to us in a word form. Wanang mailan nato ang Dios pinaagi sa iyahang mga pulong. Wanang maigsoon ang propeta sa Dios, kanunay mo sulit, back to the word, back to the scripture. Isa, I gave you sermons and messages and tapes to dovetail to the entire scripture. That is a direct quote from the prophet. I gave you sermons and tapes and messages to dovetail all these things to the scripture. Oh, hallelujah. Nagyatag na ko na quote next on Wednesday kung kainom doon. Hallelujah. Amen. I give you sermons, tapes, and messages to dovetail all these things to the scripture. Ihatag na ko ang mga wali, ang mga mensahe, ang mga tape, aron inyo ning sumpay balik sa kasulatan. Glory. Smyrna Church Age to. Kung masayot na ito. Hallelujah. Is the Lord. Even sa Mixon. Paragraph 111. You just a stranger. I was talking right, man. They live with. Tingnan nila stranger. Ang tao nga, kauban nila tulos katoy ugto nga. Praise the Lord. And didn't know him. Wala kaila kaniya. Because their eyes have been holden. Yung scripture, Mixon, wala itugot ng maila siya. Kaya nga naman, sa third pole, dili na physical nga tao maigsoon ang Dios Mixon kita kanimo. Kaya ang third pole maigsoon, it is the opening of the word. The power of the spoken word. What is the power of the spoken word? Nagdilaab ang ilang mga kasing-kasing sa diha maigsoon nga, kiabrihan kanila ang tibok nga kasulatan. Munang maigsoon, sultihan ta mo. Muna yung Brother Branham, ang tinuod nga revival sa bride is a word revival. Dili ta ma-revival maigsoon ka ng mga programa, mga sayaw, sa mga programa, mga rap-rapol. Ala, di pa ito tagsimbahan, kinay-rapol si pastor. Praise the Lord. Dili na mao. The true revival of the church is the word revival. The opening of the word, because that is the purpose of the seventh seal. The third full ministry, the opening of the word. And that opening of the word will give us power of the spoken word. Oh, hallelujah! Amen, amen. What things, what happened? Paragraph 112, isa. Basa ka tayo, Mixon. Well, they said, Jesus of Nazareth, which was a prophet. Muna na yung istorya ni Cleopas. There's no doubt in our mind. He was mighty in word and in deed before all people. We seen him do things that he was identified, the prophet of the God for this age. Hindi na ito gamitin, Mixon. Na-identify na ito ang mensahe sa atong panahon nga tinuod yun, naitabo kini. We know that and we believe that he would be the Redeemer, that he would redeem Israel. Next paragraph then. Then he turns and said, you fools, slow of heart to believe that all the prophets had said about him wouldn't come to pass. Dili ba ni mahitabo ang tanang gisulti sa mga propeta? See, kita nyo? Watch him now go back to prophecy. Tanawan ninyo sa Yesu Kristo karon, ibalik kaniya sa propesiya. Ano propesiya man ang gamit ni Ginoong Yesu Kristo? Revelation chapter 14 verse 17. For the spirit of Jesus is the spirit of prophecy. Glory. Ano yung Mixon? What a rebuke for believers. Hallelujah. Ano sa yung Mixon? What a rebuke for the believers. Claim they believe him.
Ay, iya ra dito lagi bad no. Sometimes there is a rebuke. Mo na Megson, mo na yung say minsay mo rebuke. Amen. Say ko niya, slow, fools and slow of heart. Dili problema ang mensahe nga atong nadungog, dili problema Megson ang atong gipaminaw, dili problema Megson ang mga wali nga inyong nadungog. Ang problema ang atong pagtuo ngadto sa pulo nga atong nadungog. Oh, hallelujah. Amen. Now, ato ta Megson, gigamit na to Megson si John. Amen. Nganong nga to man ang reaction ni John? Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ano na to Megson because sometimes nganong naigo tani ni Megson because of the circumstances, right? Si John naigo tungod kay ang circumstances niya. Dili ba mo dito na si Megson gibati pagduduha siya dagig kahang ni siya. Ikaw na ibutang dito Megson sa prisuhan. Walay kaon Megson, dinagmalan pa ka, gisakit pa ka dito Megson. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, gigamit na I would like you to see this quote Megson. Sometimes mugawas Megson ang ang dili pagtuo. Why? Because of the circumstances. Ingon ba na? Jezebel religion. Wala niya. Paragraph 100. Minsan. When God sends forth a message, sa dihang ang Diyos daw magpadala daw binsahe, and tells the people, sultian niya ang mga tao, and they don't receive it, dili na dawaton kini, then He withdraws His servant, tanggalon niya maigsoon ang iyang ulipon, and send His plagues, ipadala niya maigsoon ang iyang hukom, iyang kasuko, famine, kagutom, kamatayon. Ingon sa Megson, duha ka klase ang kamatayon ng gisgutan, spiritually speaking and physically also. Then ingon sa Megson, you watch for a depression, brother. Bantayin ninyo kining maabot ning depression. Hallelujah. So I would like to deal Megson on this. Because sometimes diri mo gawas ang atong unbelief when depression will come. Unsa na ning depression? Depression is in many part of life. Ingon tag depression. Unsa depression sa depression? Depression is a person in a state of general unhappiness or despondency. Meaning Megson, pag ang tao Megson, di mo makita nga malipayon. Amen. Ang iya mga testimonyo Megson puro mga negatibo. Kanang tawhana depressed. Unhappy. And there are many way Megson nga ma-depress ang tao. Unang-una, if you are not healthy, kabalo ka nga na kay sakit, ma-depress din ka. Kung limahon ni mong sakit, uyan ako, sakit. Overthinking, then depression come. You are not be happy anymore, kaya nga naman, ang imong depression sa imong physical nga estado. And then, there is also depression. Nanatay bayron nun karong kuan, maningil na ang atong kuan, ang atong virus nga bilsa, nga virus gani, umabot. Bill sa tubig, bill sa balay, bill sa internet. Financial depression. Mabalaka na ka, malibog ka. Kamay istorya siya. Kaya naman, you're already depressed. Dili nakatarong istoryahon, kaya nga naman, ang imong reaction makes kaya nga naman, depressed ka makes financially. Utang, bayro nun, ang katong mga deadlines. Amen. So, depressed ka. Daghan kasi word depression. Amen. Depression tungod kay relationship. Ibulagag uyab. Nganong luya man kay ka? Wala na. Gibiyaan na ko niya. It's alright. Amen. Depression because emotionally. Unhappy siya. Ang iyang lihok megsoon. Dili malipayon. Wala say kalipay sa iyang mga butang. O perminti sa magtulala. Why? Because emotionally depressed. Sa ito, physically depressed kay nabalatian, financially depressed kay way kwarta. Grabe gini maka-depress ni way kwarta gyud. Na mao, tinodili. Gamay ra sila dili. Tinodili. Tanawa lagi. Tanawa lagi. Yo, Brad, kumusta Brad? Pait lagi nigso. Gusto mo ni pait din, pait. Pait pas paliya. Because meaning depressed. Because he is not happy sa iyang situation. Depression din, usap Megson. Ang uban Megson, depressed emotionally, maghikog. Financially depressed, maghikog. Ang uban Megson, wala na gid siguro ni kaayuhan nga akong balatian, may pagmaghikog na lang ko para maundang ang akong mga pag-antos ni ini.
May pa imong mga istorya lawom, pero imong pagtuo mabaw. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Amen. And depression can totally affect our faith. Hallelujah. Real talk ta ha? Real talk ta mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Because this is a heart condition. Oh, full to believe all the things. Amen. Di ta pwede magsibasig kita mabalikan na mga mga buwang-buwang kay hinayan mo to. Praise God. Hallelujah. Depression. A person suffering from clinical depression, economic depression, physical depression, employment depression, family matters. Tayo nag-emotion, either na kay problema sa pamilya, na kay problema sa imbanan, problema sa asawa, problema sa parente, problema sa higala, problema sa uyab. All those things are part of emotional depression. Amen. Tinood ba? May tambag ka ng mga gibulaga uyab. As daghan kayo babae niya nga. Babae hilakan, pakamatyan. Uy, ano mo na istorya na? Amen, dili pwede. Di ba? Nga namang depression. Sometimes atong ginabalik sa mga positive ato pagkataon. Kaya nga naman, pag depressed ang tao, dili na malipayon. So ang ato ang tambal, murag ato siyang lipayon kay mauna maigsoon ang tambal kanang tanggalon sa sayang unhappiness. Hallelujah, praise God. Depression. Problema, kwarta, trabaho, tugay na ko, graduate na ko, pag ito trabaho, sa nalay isultis kong mama, o katabang diri, mauni. Daghan kay kag plano, maigsoon nga gusto nimo, and yet maigsoon, dili nimo mabuhat. Because you are, siguro, physically strained, financially strained, or employment ang problema, walay trabaho, na kay gusto buhaton, pero wala kay kwarta nga ikaliho, daghan kag plano, pero walay nasugdan. Praise the Lord. And all these things can affect. Hallelujah. Praise God. That's why, ingon ba naman na Megson? Ano, Megson, ingon siya? You watch for our depression, brother. You think you've seen something, you just wait after a while, you haven't seen nothing. In this word nga depression, Megson, grabe ni makapikto sa itong pagtuo. Pag depressed ang tao, Megson, hallelujah, praise the Lord, labi na sa iyang physical na kondisyon. Wala na siya testimony na igsoon. Pag-yukon pa. Hallelujah. Praise the Lord. Ginuod ba yung ginuunong? Ayon ba yung niya? Sakit mo man akong likod. And remember, Megson, faith, dili Megson, about ato ang 5 senses. When you have faith, nag-iayo ka sa Diyos. Bisan pag nagsakit na yung likod, kaya na kay pagto, di mo na balihon. Kaya nga naman, faith looks to the unseen. Hallelujah. Amen. What do you think, Megson? Kato si Cleopas o siyang amigo. Nga nang ingato sila? Because they are depressed. Kaya nga naman, ang panahon dili musibo sa kung unsang ilang gusto makita. Diba, nagtuo sila nga sa Ginoong Kristo may mong hari. And yet, dito na namatay. Kunya, wala po sila kasabot na igsoon sa tulong. Bisag tinuod nga wali kanila physical. Pero kulang lack of understanding. Glory. Muna yung barba na Megson. You what? Tigyan. What do you think? Gutso ka ito niya Megson nga i-deny sa Ginoong Kristo? Siya ay nag-introduce. Pero ang yan kahintang dito sa prisuhan, nakapadipress ka niya Megson o nagdala ka niya sa pagduwa-duwa. Ina daw dito, siya bagi nag-ipadala. See? And we are not, dili ta Megson, exempted niya na. Because daghang depression nga mosulod. Pamilya, problema sa pamilya, problema sa kawaladon, problema kabalakan ini, ana, daghan ang topik to kanato. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Unpardonable sin. Kaya na ko Megson of justification, Megson ganing depression ngayon, berban. Depressed ta kay gusto ta mo eskwela din natakapadayon kay layman. Depressed ta Megson kay you name it. Because we are always looking marabag kanang perminti ta nga unsaon na lang. Pero kay namdo may exo to ingon berban na may exo to na balaka sa ingon siya nga 50 na akong edad unsa kayo mo. Then there is a voice ni tingog sa Megson kay nga your future is clear. Don't you worry. Your future is clear. Amen. So nga na dahil sa Megson no natay problema
Amen. Even financial depression man ni, family depression. Hallelujah. Let us take God in His word. Dawato na nato ang Diyos kung saan pinatang pulong. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ingon ni Brother Branham, ang tingog na niya, your future is clear. Klaro na ang imong ugma. Praise the Lord. Muna na sa Megson, sa mga circumstansya, gunit lang dito sa pulong. Praise the Lord. Tanaw ni Brother Branham Megson. Para ka pa na dito, the unpardonable sin. I've been through depression. Nawa, propeta ni sa Dios. Pero ingon siya, I've been through depression. Niagi po dahil sa depression. Ebidensya ni Ana, sa diha maigsoon nga, nasubo na ang propeta maigsoon sa iyang kinabuhi. Misulay sa maigsoon, kuha og shotgun. Naibala, gitiyon na maigsoon sa iyang baba, gipkaplit yun. Wala lang gid mibuto. Meaning maigsoon, depression can lead you to suicidal. Kung likado maigsoon ka ng depressed na tao, likado na, may mga likado na tawanan na, padoong may maghikog ba? Kaya depressed tayo. And that is unpardonable sin. I am not talking to you, Megson. This is a spirit. We are affected to this. Pitado tayo ini. Amen. Normal. Kisa may wala na depressed na rin. Malipayon ba mo kanunay? Salamat lang sa Ginoo kay sa diyang ma-depressed ta na ay pulong atong balikan nga mawala Megson atong depression. Because His word, hallelujah, amen, kung na'y makangit-ngit nga mo doon, pag mubalik tas kayag, ang kangit-ngit mo dagan. Kaya naman, ang pulong sa Diyos puno sa mga saat. Ano ang propeta sa Diyos? I've been through depression. I've been through prosperity. Agi sa Megson ng depresya, naagi po na propeta Megson sa kadagaya. But I wouldn't turn loose the hands of Jesus Christ for all the money and wealth that you could pile on my face of this earth and everything else. Muna yun sa Megson. Agi sa kadagaya, pero dili nimo makuha sa akong mga kamot, si Kristo Jesus, sa tanang kwarta o kadato, na imong ibutang sa kong matubangan. Hallelujah, praise the Lord. He's my friend when I'm broke. He's my friend when I got plenty. Hallelujah. Sa panahon nga wala ko, amigo na ko, higala na ko siya. Sa panahon nga na ako sa kadagaya, higala gyapon na ko siya. I love Him when I'm hungry. I love Him when I'm filled. Nahigugma ko kaniya, bisan gigutom ako. Mas labaw kung nahigugma kaniya kung gibusog niya ako. See? Hallelujah. Meaning, hallelujah, this faith is not looking to the circumstances. This faith is always looking to the promised word. Hallelujah. I love Him when I'm sorrow. I love Him when I'm happy. I love Him because I love Him because He first loves me. Hallelujah! When I was sick, lying, dying, kung masakiton ako, naghigda, panulong na mamatay, siya ang akong higala, He was my friend. When I'm feeling good tonight, malipayon, He's still my friend. When I'm lying yonder, dying somewhere, kung kamatayon dito napita, and my chilly veins coming up my arms like that, amen, He will be my friend then. And when these brittle threads that I'm walking on breaks and I plunge out into eternity, He will be my friend then. Then the ages roll on. After 10 years ago, Yang sang your Jubilee songs, He will still be my friend. Yes, sir. When there's no more moon, no sun, no earth, He will still be my friend. Then as the ages roll on, how we ought to love Him. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Glory. Amen. Hallelujah. Siyempre sabot ni Megson. Hallelujah. Is to have faith. Amen. Parilit ang Megson, oh fools. Hallelujah. And slow heart. Hallelujah. To believe all the things that God spoken. May Megson, bisag unsa. Amen. Natay depression. Natay mga pagduwa-duha usahay. Natay mga kabalaka. Nabalakat ako unsa ang ugma. Right? Tunood na. Tapos nata ning, amen. But that is the very purpose of the message. Amen. Nga, samtang naatadik ang Ginoong Kristo Megson, we are already secure. We are already safe. Amen. Kaya unsa man ang mga circumstances mo na yung Branham, itugot niyang mamut ang mga circumstances. Why? Because He's looking for our character. Because right now, God is building our character. Muna yun sa kadagaya man, imugmao na kon Dios. Sa kauladon man, imugmao na kon Dios. Sa panahon sa maayo, sa panahon sa wala, naa, wala, kadagaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Munang ang kaminyoon, muna yun ang kaminyoon,
Ang makabulag daw nila kamatayon lang. Tama ba? Praise the Lord. Amen. Kaya ingon Migson, kung kita Migson, usa na nakagidon sa Kristo. Amen. What God hath joined together. Kung unsa daw ang giusa sa Dios, kita na unsa na kami. We are becoming His wife and He's our husband. We're already in oneness with Him. Di man ninyo ni Migson, kung unsa ang mahitabo sa itong relasyon nato sa Dios. We are already in oneness with God. Isa, what God hath joined together, no man can put asunder. Wala na yung makapabulag pa nato Migson sa gugma sa Dios. Hallelujah. Kung sa sikreto, to have faith. Hallelujah. Amen. Sa iyahang mga gipamulong. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Hallelujah. Nanginaot ko Migson nga katong simpleng nga mensahe Migson, nakahatag ka na to Migson ug kalipay sa makasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dili ta excuse. Even the believers during those time. Amen. Na sila yung mga depression, na sila Migson nga mga dili unta ta unnecessary reaction. Hallelujah. Amen. But usay Migson moagi na tungod kay amen, ipakita ka na to Migson kinahanglan tuhuad gyud nato ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Let's all stand. May I request also the music ministry to come. Sing the song, We Walk by Faith. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing the song, Migson, with understanding. Sing the song, We Walk by Faith. We walk by faith and not by sight. Our eyes look to the unseen, my Lord Jesus Christ. For He has promised Glory! that we will reign with Him. And the pathway to glory is through suffering. So count it all joy when you fall in diverse temptations, for it's only to bring you to that perfect place. Though we are tested, and though we are tried, yet in the midst of it all, we can have peace of mind. For the trying of our faith is worth it patience. For in my lowest valley, He restored my soul. Glory! He gave me the strength to keep pressing on. Sometimes we pray. Sometimes we pray. Oh Lord, please take our life. We just can't go on. We don't know what to do. But in that hour, Bakit that hour? we found a Juniper's tree. Hallelujah! The place of refuge! Where the angels come to strengthen for us journey ahead. For in our weakness, His strength is made perfect. Glory! And His grace is sufficient for us. Though we are tested, and though we are tried, yet in the midst of it all, Glory! we can have peace of mind. For the trying of our faith is worth it patience. For in my lowest valley,
keep pressing on. Glory! Hallelujah. And that strength is came from His word. Huwag ka na kusog ming gikan sa saad siya mga pulong. Let us pray. Hallelujah. Nangito na mga Diyos. Hallelujah. We come into Thy holy presence, Father God, with humble hearts and humble spirit, Ginoo. Hallelujah. Kami, Ginoong Diyos, nga sa among pagpalingkamot, wala kami mahimo, Ginoong Diyos. All this depression, these trials and suffering, Father God. Hallelujah. But Lord, tabangi kami, Ginoong Diyos. We are not praying, Father God, nga walay mga pagsulay nga maabot. But we are praying, Father God, nga una kami likod sa mga pagsulay. Hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos, sa imong mga pulong that strengthen us, Father God. Hallelujah. Nga kanunay, naghatag ka na mong kaligod, Ginoong Diyos, that to go back to the promise of your word and to believe all, Ginoong Diyos, na among tumanon o among tuhuan, Ginoong Diyos, ang kanitibuk-an nimo mga saad sa imong mga pulong. Those sickness and health, those sickness or pain, Ginoong Diyos, and sufferings and troubles and trials, hallelujah, and the shortcomings, Ginoong Diyos, na mabot sa mga kinabuhi. Lord, you have a promise, Ginoong Diyos, that we are going to look at your word, Father God, to look to the unseen. Hallelujah. Thank you once again, Father God, for strengthening faith this morning. Hallelujah. May you strengthen, Father God, to enlighten the hearts and the mind of our precious brothers and sisters, Ginoong Diyos, na naminaw sa mga pulong. Kung niagi man sila, Ginoong Diyos, o mga depression, Lord, mga problema, mga kabalaka, financially, physically, emotionally, hallelujah, spiritually, Father God, all those things, Ginoong Diyos, na din agion, gamiton sa kaaway, Ginoong Diyos, hallelujah, aron lamang, Ginoong Diyos, nga buyan na mo, Ginoong Diyos, sa imong mga pulong. But Lord, hallelujah, the message of the hour, Ginoong Diyos, nagtudlo ka na mo, just to hold on to God's unchanging hand. Just to hold on to your promise, Father God. Kinaside kami, Ginoong Diyos, kung walang ikaw, wala kami sarang mahimo. Because our protection, our refuge, hallelujah, our safety is in your word, Father God. Salamat kanunay, Ginoong Diyos, yung pagpahinomdom ka na mo ini. Hallelujah. May you bless us, inspire us, and be with us, Father, always, Ginoong Diyos, sa mga kinabuhi. Not just to hear this word, Father God, not just to be a hearer of this word, but to a doer of this word, Father God. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. With humble hearts and humble spirit, we commit unto thee, Father God, this morning. In the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And the bride say, Amen. God bless you, saints. Sa Diyos mga panalangin.